LeBron James at Anthony Davis, nagdala ng Lakers sa panalo laban sa Jazz. Ang Los Angeles Lakers, matapos ang isang serye ng mga hindi magandang laro, ay nakakuha ng isang matinding panalo, 105-104, laban sa Utah Jazz noong Linggo ng gabi. Ang tagumpay na ito ay malaki ang naitulong ng napakalakas na paglalaro nina LeBron James at Anthony Davis. Ang Lakers, na nanalo lamang ng isa sa kanilang huling 5 laro, ay pumasok sa laro na naghahangad na maibalik ang kanilang momentum at muling patunayan ang kanilang sarili bilang isang malakas na koponan sa Western Conference. Ang Jazz, sa kabilang banda, ay naghahangad na patuloy na magtagumpay at masiguro ang kanilang posisyon sa playoffs. Ang laro ay naging isang matinding laban mula simula hanggang wakas, na walang koponan ang nakakuha ng malaking kalamangan. Gayunpaman, ang Lakers ay nakakuha ng kalamangan sa ika-third quarter dahil sa napakagaling na paglalaro ng kanilang dalawang superstar. Si Anthony Davis ay nagpatuloy sa kanyang MVP caliber season, at nagtapos ng laro na may 33 points at 11 rebounds. Ang kanyang pagiging dominante sa loob ng court ay kitang-kita sa buong laro, dahil palagi niyang napapabagsak ang kanyang mga kalaban dahil sa kanyang tangkad, lakas, at athleticism. Ang kakayahan ni Davis na mag-score pareho sa loob at labas ng paint ay naging isang malaking kadahilanan sa panalo ng Lakers. Samantala, si LeBron James ay nagpakita ng kanyang patuloy na kahusayan sa court vision at passing, at nagtapos ng laro na may 27 points at 14 assists. Ang kakayahan ni James na mag-orchestrate ng offense ng Lakers ng may katumpakan at kahusayan ay kitang-kita, dahil palagi niyang nakikita ang kanyang mga kasamahan sa koponan na nasa open positions para sa madaling baskets. Ang kanyang veteran leadership at karanasan ay naging mahalaga rin sa paggabay sa Lakers sa isang mahirap na laro. Ang pag-atake ng Lakers sa third quarter, na pinangunahan ng kahusayan nina James at Davis, ay nagbigay sa kanila ng komportableng kalamangan papasok sa huling bahagi ng laro. Gayunpaman, ang Jazz, na kilala sa kanilang pagiging matigas at matyaga, ay tumangging sumuko. Naglunsad sila ng isang matinding pagbabalik sa ika-fourth quarter, at ginawa ang laro na isang nail-biter hanggang sa huling sandali. Sa huli, ang Lakers ay nakakuha ng panalo, salamat sa kanilang kakayahang mag-score ng mga crucial free throws at mag-defend ng epektibo sa huling mga minuto. Ang Jazz, sa kabila ng kanilang matapang na pagsisikap, ay hindi nakakuha ng huling shot attempt, at nagbigay daan sa Lakers na makatakas na may isang pinaghirapan na panalo. Matapos ang laro, ang social media ay nag-ingay ng papuri para kina James at Davis, na marami sa mga tagahanga ang nag-highlight sa kanilang napakagaling na paglalaro sa third quarter. Ang kakayahan ng duo na dalhin ang Lakers sa isang mahirap na sitwasyon at makuha ang panalo ay isang patunay ng kanilang talento at pamumuno. Ang panalo ng Lakers laban sa Jazz ay isang senyales na sila ay nananatiling isang malakas na koponan sa Western Conference. Sa kabila ng kanilang mga kamakailang paghihirap, ipinakita nila na kaya nilang malumpasan ang mga pagsubok at makipagkompetensya sa mga pinakamahuhusay na koponan sa liga. Sa paglalaro nina James at Davis sa isang napakataas na antas, ang Lakers ay magiging isang mapanganib na kalaban sa playoffs. Ang susunod na laro ng Lakers ay laban sa Minnesota Timberwolves, isang koponan na naglalaro ng mahusay ngayong season. Ang mga betting odds para sa laro ay nagmumungkahi ng isang malapit na laban, kung saan ang Timberwolves ay bahagyang paborito. Kailangan ng Lakers na patuloy na maglaro ng mahusay kung gusto nilang makuha ang isa pang panalo at magkaroon ng momentum papasok sa ikalawang bahagi ng season. Ang record ng Lakers ay nasa 12-8 na ngayon, na nagpapahiwatig ng isang posibleng pagbabalik matapos ang isang mahirap na panahon. Sa pamumuno nina James at Davis, ang Lakers ay may potensyal na magkaroon ng isang malalim na playoff run ngayong season.